Okay, good morning mga kamista at isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan man panig ng mundo, saan man kayo naroon ngayon mga OFW, mabuhay kayong lahat at ingatan po natin lagi ang ating kalusugan para patuloy nating mapaglingkuran, mapagsilbihan at tuloy nating makapiling ang ating mga mahal sa buhay. Okay, magsimula na po tayo. Pag-usapan po muna natin ito at mag-react tayo sa nangyayari ngayon dito ngayon sa kay Harry Roque. Ito ay matagal na natin inaabangan pero may maganda po tayong pag-uusapan ngayon para mas maliwanag po sa lahat. Ipapaliwanag ko rin sa inyo ng konti, hindi naman tayo eksperto sa batas pero nagbasa-basa ako at nakinig ako ng mga opinion do sa mga lawyer na nag-vlog para dito sa mga ipinagyayabang ni Harry Roque na hindi raw siya kayang pauwiin ng Pilipinas at kayang-kaya niyang talunin ang gobyerno ng Pilipinas dahil siya ay isang eksperto sa international law at challenge accepted daw ang sinasabi niya. Okay. So, mga kamista, na kalalabas lamang po ng balita na naglabas na po talaga ang Department of Justice ng arrest warrant sa kanya. At siya ay itinuturing na isang fugitive o pugante, tumakas, nagtatago. Yun po ang kanon yan. So, habang ako ay humihigop ng kape, kumuha na rin kayo ng kape. At pakinggan muna natin yung naging balita. Maiksi lamang ito para meron tayong basehan mga kamista. Ito po, pakinggan po natin yung kalalabas lamang na balita. At ito ay courtesy nga po pala ng News 5. At shout out po sa kanila. Okay, pakinggan na po natin. Ay tuturing ng pugante si Harry Roque ayon sa Department of Justice. Kaya hihilingin na raw ang red notice sa Interpol para maaresto ang dating presidential spokesperson. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Inihahanda na ng Department of Justice ang mga dokumento para hilingin sa Interpol na mailagay sa red notice si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Hopefully, if it's granted to us, it will come out and we'll see how it goes. So if upon implementation, if the government of the Netherlands will allow the application of the principle of non-refoulement. Plano na rin ng DOJ na ipakansela ang pasaporte ni Roque. Hindi naman daw pwedeng ituring na refugee si Roque dahil hindi siya nahaharap sa political persecution. Maaari na sabihin, para sa amin klaro na isa na siya pugante ngayon. Pugante, sabi ko. He is a wanted man. Pugante na. Giit naman ni Roque, hindi Nagtatago. ibig sabihin ng red notice na aarestuhin na siya. Baliwala rin daw ito kung hindi ipatutupad ng local police. Magkakaroon lang po ng visa yung international red notice alert na yan kung ako'y lalabas ng Shenzhen. No? Take note, ang Shenzhen po ay isang political territory na. No? So, hindi naman po pwede yun dahil nga wala akong passport. Ayon naman sa Malacanang, posible pa rin maisilbi ang warrant of arrest kay Roque. Kung sinasabi niya po yung principle of non-refoulement, yun po ay mayroong mga kondisyon. Dapat mapatunayan niya muna na ang papahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin, cruel and degrading punishment at political persecution. Giit naman ni Roque. Yan po stay tuned lang po, malapit na tumatapos. 1 minuto na lang. Ipapaliwanag po natin yan kasi para maintindihan ng kalahat itong pinagyayabang ni Roque. Okay? Pakinggan lang po natin sandali to. Hindi niya aatrasan ang kaso. Pagkabat ako'y nag-iisa laban sa buong estado, challenge accepted. Tatalunin ko ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi nila ako makukuha dahil ako nga po ay asylum seeker. Hamon naman ni dating Yan. Okay. Pag-usapan na po natin mga kamista. Ipinagyayabang po talaga ni Harry Roque na siya ay magaling. Magaling siya sa batas. At kayang-kaya niyang talunin ang gobyerno ng Pilipinas. At dahil ipinagyayabang niya na siya ay may malaking kakayahan sa international law. Napakagaling talaga, no?
Nagdun lang akong nagtataka, kung siya ay magaling sa batas, bakit siya ay pumapanig sa mali? Okay, eto mga kamista. Yung ipinagyayabang po niya na hindi raw po siya po pwedeng pauwiin ng gobyerno ng Pilipinas kahit maglabas pa ito ng warrant of arrest o makipag-ugnayan pa ito sa international police, kahit maglabas pa ito ng red notice. Dahil po ito sa 1951 na convention ng Convention on Refugee Law. Ito po kasi ay ang nagsasabi na ang mga asylum seeker na po pwedeng i-persecute doon sa kanyang bansang pinanggalingan ay pinapayagan na manatili sa bansa na kanyang pinuntahan na kung saan siya nag-aas ng asylum kung mapapatunayan niya na siya ay talagang ipe-persecute lamang pag siya ay ibinalik ng kanyang bansang pinanggalingan, which is yung Pilipinas. Ang ibig sabihin ng persecution, yung pong babrasuhin lamang siya, papahirapan siya, at hindi siya bibigyan ng pantay na paglilitis pag siya ay bumalik ng Pilipinas, at siguradong siya ay pahihirapan, ikukulong agad, ito-torture o sasaktan. Yun po ang ibig sabihin na ipe-persecute siya. Pero sa tingin ko hindi naman ho nangyayari sa Pilipinas yun ganun sa ngayon. Unang-una parang lahat naman sila binibigyan ng magandang oportunidad na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At wala naman tayo narinig na tinorture. Anyway, diretso tayo mga kamista. Ito pong sinasabi ni Harry Roque na ito raw pong bansang Netherlands kung saan siya nag-aas ng asylum bilang host country ay hindi rin papayagan na ipatupad yung red notice na hiningi ng ating Department of Justice dahil siya raw po ay isang asylum seekers. Okay. Ito pong si Harry Roque ay may sobrang yabang talaga at napakataas ng ihi ng taong ito. Pinagyayabang niya na challenge accepted, lalabanan niya ang gobyerno ng Pilipinas at kaya niyang pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Ganyan siya kagaling, ganyan siya katapang, ganyan siya kaaroganteng magsalita. Pero mga kamista, itong si Harry Roque, hindi nagbabasa. Itong si Harry Roque, kahit hindi lawyer, siguro, siya ay lawyer, pero alam nyo, kahit hindi lawyer, magbasa lamang ng kahit na ilang provision lang ng batas, maiintindihan yung sinasabi tungkol sa asylum. Tandaan po ninyo mga kamista, lahat po ng rules o lahat ng batas o lahat ng pinapatupad ng batas ay laging mayroong exemption to the rules. Tandaan po natin yan. There is always an exemption to the rules. Ito po yung exemption to the rules na inia-apply ng gobyerno ng Pilipinas laban sa kay Roque, kay Attorney Harry Roque. Ito po kasing si Attorney Harry Roque, ang pinagyayabang niya, siya ay nakapile ng asylum sa Hague, sa Netherlands, at hindi na siya po pwede pang pauwiin sa Pilipinas dahil daw po siya ay affiliated kay Rodrigo Roa Duterte na dating presidente ng Pilipinas, at dahil daw po siya ay affiliated o kakampi ni dating President Duterte, siya raw po ay maaring i-persecute lamang sa Pilipinas. Ito po yung exemption to the rules na sinasabi ko mga kamista. Ito pong exemption to the rules ay yung kaso na isinampa ng Department of Justice sa kay Harry Roque. At ito po ay iyong qualified human trafficking. Isa po sa exemption to the rule sa pag-a-apply ng asylum para hindi ka maaprubahan pag ikaw ay mayroong kaso
sa bansang pinanggalingan mo na hindi naman kadikit o hindi naman naka-align doon sa inia-apply mo. Sinasabi mo na ikay pahihirapan dahil ikaw ay politically persecuted. Dahil ang kaso po niya ay human smuggling, qualified human smuggling, which is a very serious offense. Very serious offense po ang qualified human smuggling. At ito po ay matibay na isinampa ng mga ng piskal sa mataas na hukuman. Kaya po ito ay hindi pwedeng baliwalain ng The Hague o ng Netherlands. So kung nag-apply man po siya ng asylum sa Netherlands, hindi po ito babaliwalain at sasabihin ng Netherlands, teka muna Mr. Harry Roque, hindi mo po pwedeng sabihin na dahil sa ikaw ay naka-align at ikaw ay nakadikit kay Duterte ay hindi ikaw ay politically persecuted na. Ano ang kinalaman ng pagiging politically persecuted sa kanyang kaso na qualified human trafficking? Napakalayo po nun. Ikaw ay sangkot sa qualified human trafficking. Napakalayo po nun sa political alignment kay Duterte. Kaya hindi po siya mapapayagan o mataas ang posibilidad. Sabihin natin 99% i-deny po ng Netherlands yan for sure. Kasi hindi papayagan ng Netherlands na ikaw ay nag-aas lamang ng asylum dahil sa ikaw ay nakadikit kay politically aligned ka kay Duterte. At yan po ay isa sa mga exemption to the rules. Pag ikaw ay may mabigat na kaso na nakasampa sa pinanggalingan mong bansa, kailangan mo yang harapin at ikaw ay madi-deny sa iyong application ng asylum. Kaya ito pong si Mr. Harry Roque, hindi ko alam kung sino ang kanyang lawyer na nag-a-advise sa kanya noon. Siya pa naman ay napaka-talino na sa sinasabi niya na kaya niyang talunin ng gobyerno ng Pilipinas. Tingnan po natin kung hanggang saan itong pasayaw-sayaw ni Harry Roque. Dahil talagang pag ito po ay nagsasalita sa social media, lagi siyang nagsasayaw-sayaw dyan at panay pang iinsulto sa gobyerno, pang iinsulto sa batas ng Pilipinas. At katulad nga kanina narinig nyo, sinabi pa niya, kaya niyang talunin ang gobyerno ng Pilipinas. Challenge accepted. Ganun naman pala. Bakit ka nagtaas pa ng asylum? Kung kayang-kaya mo naman pala. At challenge accepted. Bakit ayaw mong umuwi? At nagpupumilit ka dyan sa Netherlands. Nagsisisiksik ka dyan kay Tatay Digong. Ano ngayon? Ano ngayon yung pinagsasabi mong kaya mong pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas kung hindi mo naman kayang patunayan na umuwi? Bakit pinagsisiksikan mo yung sarili mo dyan? Hingi ka na hingi na asylum, hindi ka naman persecuted. Sinabi na nga nung kasamahan mong si Butiki na hindi ka naman politically persecuted. Hindi ka naman ito torture. Oh my goodness. Yun po mga kamista. Napag-usapan lang ho natin yan. At sana po naliwanagan po yung iba karamihan dyan, lalo na yung mga nagpapaniwala dito sa taong ito na walang ginawa kundi iligaw ang tao at laging pinangangalandakan na kinidnap daw ang kanilang Tatay Digong. Yung salitang kidnap nga hindi nila alam ang ibig sabihin. Okay mga kamista, hanggang dito na lamang at sana po ay ma-share ninyo itong ating napagkwentuhan, napag-usapan para po sa kaalaman ng iba, para maintindihan naman ng ibang hindi nakakaintindi. Hindi naman tayo magagaling pero kahit hindi ho lawyer, magbasa lamang ng konting maiintindihan po yung yung exemption to the rules ng pag-a-apply ng tawag dito ng asylum. Lalo po diyan sa sa inia-apply ni Harry Roque. Anyway,
magandang hapon po o magandang umaga sa inyong lahat muli. God bless you all at hanggang sa susunod po nating pagkikwentuhan. Medyo napahaba. Ang target ko lang talaga ay 12 minutes o 10 minutes eh. Ayoko kasi na mahaba talagang video. Kaya lang medyo napahaba tayo dahil sa nakakairita tong si Harry Roque. Kung ano-ano pinagsasabi, pasayaw-sayaw pa eh. Anyway mga kamista, thank you very much at God bless you all sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. At pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. Be safe po tayong lahat at lagi po nating gabayan ang ating mga anak na lagi na maging mabuting tao at ituro po natin sa ating mga anak ang tama lagi. Huwag natin pabayaan ang ating mga anak ay malason ang kanilang kaisipan. At tayong bilang mga magulang ang magtuturo sa kanila ng tama. At turuan din po natin lagi ang ating mga anak na magdasal. At magdasal din po lagi tayo na tayo ay gabayan lagi ng Panginoon. At ipagdasal din po natin na ang ating bansang Pilipinas ay magkaroon na po talaga ng progreso at pagkakaisa. Hanggang sa muli mga kamista, God bless you all. At sa susunod po nating vlog, kita-kita ulit tayo. Mag-comment lang po. Please subscribe, like, and share mga kamista. Thank you.